Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento na ito ay tungkol ni Rodel na nakaharap niya ang aswang. Ako nga pala si Rodel, isang karaniwang mamamayan na namumuhay ng tahimik sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan. Mahilig akong maglakad-lakad sa kakahuyan tuwing hapon. Nagbabaka sakaling makahanap ng mga prutas o panggatong. Subalit, isang gabi, nagbago ang lahat. Isang karanasan hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Noong gabing iyon, nagdesisyon akong pumasok sa kagubatan kahit papalubog na ang araw. Dala ang aking maliit na lampara, tinunton ko ang makipot na daan. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakbay nang maramdaman kong may sumusunod sa akin. Sa una, inisip kong baka hayop lamang o kapwa mga ngahoy. Ngunit nang lumingon ako, wala akong nakita. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging sinusundan ay lalong lumalakas. May mga sanga ng puno na biglang bumabagsak sa aking likuran at mga dahong nagkakaluskusan sa paligid. Mabilis ang pagtibok ng aking puso. Alam kong may kakaiba sa gabing iyon na makarating ako sa isang maliit na burol. Doon ko nasilayan ang isang nilalang na nagdulot ng kilabot sa aking buong katawan. Isang matangkad at payat na lalaki na may matalim ng mga kuko at namumula ang mga mata. Ang kanyang balat ay kulay abo at tila may mga kalmots at sugat na durugo. Alam ko na agad, isang aswang ang nasa harapan ko. Sinubukan kong umatras, ngunit mabilis itong gumalaw. Sa isang iglap, nasa harap ko na siya. Nakangisi at naglalaway, animoy gutom sa laman. Nagsimula akong tumakbo, ngunit parang kidlat ang kanyang paggalaw. Parang sa pelikula ang aking naramdaman. Tumatakbo ako sa kagubatan habang sinusundan ng isang halimaw. Sa aking pagtakbo, nadapa ako sa isang ugat ng puno. Nasugatan ang aking tuhod at nakapaltos ang aking mga palad. Tumayo ako agad, ngunit huli na. Nasa harap ko na ang aswang. Nakasalubong ko ang kanyang nakakakilabot na titig. Dama ko ang kanyang mainit at mabahong hininga. Inakala kong katapusan ko na nang biglang lumitaw ang isang matandang albularyo na nakatira sa baryo. Hawak niya ang isang buntot pagi at bote ng langis na sinisindihan. Binugahan niya ang aswang ng usok at sinabuyan ng asin. Napasigaw ang halimaw sa sakit. Sabay naglaho sa kadiliman ng kagubatan. Habol ang aking hininga, halos mawalan ako ng malay. Inalalayan ako ng matanda at dinala sa kanyang kubo. Doon niya ipinaliwanag ang kwento ng aswang na matagal nang nagpapalibot sa kagubatan. Isa raw itong dating mangkukulam na isinumpa matapos gumawa ng masamang ritual. Sa kanyang kubo, tinuruan ako ng matanda ng mga paraan upang maprotektahan ang sarili. Binigyan niya ako ng anting-anting na may halamang dagat, bawang at asin. Sinabi niyang huwag na huwag akong papasok sa kagubatan kapag takip silim. Kinabukasan, nagising ako na tila nagising sa isang bangungot. Ngunit ang mga sugat sa aking kamay at tuhod ay patunay na totoo ang nangyari. Nagpasalamat ako sa matanda at nagdesisyon na mag-ingat sa mga susunod na araw. Simula noon, hindi na ako naglalakad mag-isa sa kagubatan tuwing gabi. Mula sa simpleng paglalakad, naging kwento ng buhay at kamatayan ng aking naranasan. Isang gabi, nagising ako sa pagkatok sa aking bintana. Nang sumilip ako, nakita ko ang mga pulang mata sa dilim. Ang aswang ay bumabalik. Nanginginig akong tumakbo sa altar at kinuha ang bawang at asin na iniwan ng matanda. Nagdasal ako ng buong puso.
Sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang nawala ang aswang. Ngunit alam ko sa sarili ko, hindi pa siya tuluyang naglaho. Mula noon, nagkaroon ako ng mas malalim na pagnawa sa mga kwentong dati nakala kong kathang-isip lamang. Ang mga aswang ay hindi lang bahagi ng alamat. Narito sila, nagkukubli sa dilim, nagmamasid at naghihintay. Aking ibinahagi ang kwento sa mga kabaryo. Marami ang hindi naniwala, ngunit may ilan na lumapit at nagkwento rin ang kanilang karanasan. Ang mga kwentong inakala kong kwentong barbero lamang ay totoo pala. Sa tuwing naglalakad ako sa gabi, dala ko na ang mga proteksyon ng matanda. Sa bawat pagdaraan sa kagubatan, ramdam ko pa rin ang presensya ng nilalang na minsang humabol sa akin. Bawat kaluskos ng dahon, bawat ihip ng hangin ay nagdudulot pa rin ng kaba. Laging naglalaro sa aking isipan ang nakakakilabot ng ngiti ng aswang. Ang mga kwento ng aswang ay hindi lamang babala, kundi paalala sa atin na may mga bagay na hindi dapat minamaliit. Sa bawat kagubatan, sa bawat baryo, may mga nilalang na nagkukubli sa dilim, nag-aabang na susunod na biktima. Ngayon, bilang si Rodel, isa na akong tagapag-ingat ng kwento. Hindi ko na ito ay tinuturing na alamat. Ito ay isang babala, isang patunay na sa mundong ito may mga nilalang na hindi nakikita ng mga karaniwang mata. Kahit lumipas na ang maraming taon, dala ko pa rin ang sugat at takot ng gabing iyon. Ngunit dala ko rin ang tapang at aral na sa bawat dilim may liwanag na nag-aambang. Hanggang ngayon, sa tuwing sumapit ang gabi, tinitignan ko ang kagubatan at sa likod ng mga anino, alam kong naroon pa rin siya naghihintay. Diyan lang po nagtatapos ang ating kwento, ang pamanggat ni Rodel na nakaraan. Ang masasabi ko lang, isa itong babala. Kung nakikinig ka sa kwentong ito, ay dapat nagustuhan mo ito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Pakishare na lang. Maraming salamat sa inyo.